Yan, isang maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, nagpapasalamat po tayo sa mga pambungad na awitin, tugtugin no, mula po sa Orara Siblings at sa LWBC Sanctuary Choir. Kaya po sa bawat isa, alam ko po, natapos po yung isang linggo na talagang meron po tayong pagsubok, may pagpapala, pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil may panibagong araw na naman ng linggo para purihin natin siya, sambahin natin siya. Amen? At alam ko po, kaisa po yung ating puso. Kaya po sa mga kasamahan po namin sa online, binabati rin po namin kayo ng isang mapagpalang araw ng linggo po. At alam ko po, nahanda rin kayo sa bawat parte ng ating programa. By the way, patuloy po natin isama sa panalangin ng ating mahal na Bishop. Siya po ay gumaganap din ng isang gawain po sa Pampanga. Patuloy po natin ipanalangin yung kalakasan, karunungan po sa kanya. At alam ko pong handang-handa na po tayo. Amen? Yan, mukhang mahina pa po eh. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Inaanyayahan ko po lahat. Sabay-sabay po natin sambitin ang ating panawagan sa pagsamba at pahayag ng puso sa pagsamba. Panawagan sa pagsamba, Roma 12:1. Sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. At sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Sabay-sabay po natin awitin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbabasa ng ating banal na salita. So we will be reading from the book of Ecclesiastes, chapter 9, verses 1 to 9. Pakisundan nyo na lamang po ng inyong mga paningin. For all this I considered in my heart, even to declare all this, that the righteous and the wise and their works are in the hand of God. No one knoweth either to love or hatred. By all that is before them, all things come alike to all. There is one event to the righteous and to the wicked, to the good and to the clean, and to the unclean, and to him that sacrificeth, and to him that sacrificeth not. As it is good, so is to the sinner, and he that sweareth, as he that feareth an oath. This is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all, yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that
they go to the dead. For to him that is joined to all the living, there is hope. For the living dog is better than a dead lion. For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither they have any more a reward, for the memory of them is forgotten. Also their love and their hatred and their envy is now perished, neither have they any more portion or even anything that is done under the sun. Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with merry heart, for God now accepteth thy works. Let thy garments be always white, and let thy head lack no ointment. Live joyfully with the wife whom thou lovest all the days of thy life, of thy vanity, which she hath given thee under the sun, all the days of thine vanity, for that is thy portion of this in this life, and in thy labor, which thou takest under the sun. Let us come to the Lord in prayer. Dear Lord, Heavenly Father, once again, sa muli, Panginoon, ay kami po ay labis na nagpapasalamat sa pagkakataon muli. Kami po ay iyong gather sa aming bahay sambahan. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sa magandang kalusugan na ini-enjoy namin continually. And of course, O Father, as we start our day, we pray, O Father, for our bishop who is doing the ministry that you have entrusted to him. Dinadalangin po namin, Panginoon, patuloy ang magandang kalusugan sa kanya, karunungan at kalakasan at iyong pagpatuloy na pag-iingat sa kanyang paggawa ng iyong ministeryo, Panginoon. Sa bawat bahagi, Panginoon, ng aming serbisyo sa araw na ito ay amin din po nilalapit sa iyo. Itama mo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. At nawa, alisin mo, Panginoon, ang anumang balakid upang aming tanggapin ang pagpapala na dadahlin ng iyong banal na salita. Amin din po, Panginoon, inilapit ang aming resident pastor, even Father, ang mga pastoral staff sa kanilang pag-aagapay sa aming bishop sa pagtataguyod ng ministeryo, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mo silang i-encourage, kalakasan, Panginoon, at maging kagamit-gamit patuloy sa bawat bahagi ng ministeryo ng aming simbahan. And of course, Father, as we continue, we pray that you will bless every portion of our program today and this day, O Father. All these things we ask and pray in Christ's mighty name. Amen. Amen. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pag-aawitan. Amen po. Amen. Handa na po ba lahat umawit para sa Panginoon? Amen. Amen. For our first song, awitin po natin At Calvary. Ready now. Years I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so on liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so for liberty at Calvary. Oh, the love that through salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty God that God did stand at Calvary. On the chorus now. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so for liberty at Calvary.
ngayon, napakasarap pong umawit dahil tayo po iniligtas ng ating Panginoon. Ano po? Siya po ay namatay upang tubusin ang ating mga kasalanan. Pero hindi po nagtapos doon. Siya po ay muling nabuhay. Amen po. For our next song, He Lives. Ready now. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives. He lives, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Second stanza. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy plans. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King. The hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. Good singing po. Maaari na po tayo makaupo. Amen. Maraming salamat po, Brother Harvey. Natutuwa po ba tayo? He lives within my heart. Amen. Ipakita po natin sa ating serbisyo ngayon. At nagagalak po tayo ngayon dahil meron po tayong mga kapatiran na nagdiriwang o magdiriwang ng kanilang kaarawan. At makikita po natin yan sa ating screen at kung andito man po sila, invite po natin dito sa harapan para mabate, maawitan po at mahingan po ng kaunting testimony. Ayan, birthday po ni Ninang Risa noong 19, ano yun, Friday? Friday po, si Ninang Risa. Ayan din po, ang ating worker, si Brother Sigen. Ayan. Noong 21 naman, kahapon, si Brother CJ Laigo. Brother CJ. Sino pa po? Ayan pa po, Sister Eli. June 22, exactly today, no? At eto naman po, wag po kayong kakabahan. Andito po, birthday po ng pinakapoging pastoral staff. Ang pastoral staff po, nagiging pinakapogi po yan pag birthday po nila. Yan. Birthday po ni Pastor Rodel, ni Manager Rodel po. Si Teacher Flo din po. Bukas naman po si Teacher Flo. Meron pa po? Ayan. Si Mamilit po, Mamilit. Sa next pa po. Oh.
Kailangan, oo. Separate daw po dapat eh. Yan. So, awitan po natin ng masigla, masayang blessed birthday, everybody. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Amen. Hello, hello. Hello po. Thank you po, church, sa inyong pagbati po. I thank the Lord po for giving me another year and I praise Him po kasi sa aking spiritual journey, binigyan niya po ako ng mga spiritual father po na po sa panguna po ng ating mahal na bishop at sa ating mga pastors and preachers po. Salamat po at patuloy lang po tayo mga kapatid. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa another year na ibinigay niya po sa akin and also sa ating bishop and sa ating resident pastor po, kay Pastor Norman, sa kanilang paggabay, even po kay Pastor Donald sa pag-alaga po sa amin dito bilang workers. And po, salamat church sa pagbati po. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Una po, nagpapasalamat po ako sa Lord sa panibagong taon po na pinagkaloob niyo po sa akin, and thank you rin po, church, sa pagmamahal niyo po. God bless you po. Salamat po sa Panginoon for another year. So, 52 na tayo, pero andun yung biyaya ng Panginoon Diyos. At salamat po sa ating pong mahal na bishop, sa kanya pong patuloy na pangangalaga sa atin at sa ating pong resident pastor. And to church, salamat po sa inyo pong pagbati. Thank you. Happy birthday, PRT. Copy paste na lang po. Ayan, unang-una po sa lahat, good morning. And then, ayun nga po, tomorrow po ang aking birthday. Salamat po sa bumati na, babati pa. Ayun po. And then, of course po, sa ating mahal na bishop, sa family niya, sa ating resident pastor, and of course, sa inyo po, church, and to my family. Ayun po. God bless po. Thank you. Amen. Maraming salamat po. No? Team Perfection, alam nyo na po ha. So, blessed birthday po ulit. At ngayon po, nagagalak tayo dahil of course, isa po ito sa goal ng ating iglesia. Meron po tayong mga bisita. Amen? At gusto po natin ma-recognize sila isa-isa. Kaya pag nabanggit po namin ang inyong pangalan, gusto lamang po namin kayong makita, no, mabate. Maaari na lamang po sila tumayo. Kapiling po natin, bisita po siya ngayon ni Brother Edson, si Jade Crisfol Ferrer. Ayan, Sister Jade, welcome po sa ating gawain ngayon. Bisita pa rin po ni Brother Edson si Sean Michael Ferrer. Ayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Kapiling din po natin, bisita po ni Teacher Cel, si Mary Grace Manikis. Mary Grace, Sister Mary Grace. Ayun, welcome po sa ating gawain. Ayan, tumayo po tayong lahat. I-welcome po natin yung ating bisita. Ating pong kamayan ang bawat isa habang ating inaawit. Ano po, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Sige po. Habang nagkakamayan tayo, pwede rin pong kumanta. Samahan nyo na po ng ngiti. Ano ho? Na talagang nararamdaman ng bawat isa Kung na siya tayo po ay ay masaya na nagsasama-sama ngayong umagang ito. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version po nito. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na
Amen. Habang pumapaliko tayo sa ating mga kinaupuan, natili po tayo nakatayo, sapagkat tayo po ay dadako sa ating pag-aalay at paghahandog ngayong umagang ito. Para po patuloy na ihanda ang ating mga puso sa ating pag-aalay at paghahandog, inyo po munang hayaan na pakinggan ang aking pagbasa sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Ito po ay paalaala sa atin ng ating Panginoon. Lay not up yourself treasure upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For your treasure is, there will be your heart be also. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo muna po ay yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sapagkat isa sa aming pong gagampanin sa aming pagpupuri at pagtataas ng iyong pangalan ay ang aming gagawing pag-aalay at paghahandog. Tunay, Panginoon, ang sinabi niyo po sa amin na patuloy ang aming mga puso nawa ay laging nakatuon sa iyo. Even sa aming pag-aalay at paghahandog ay patuloy na malinis ang aming mga puso na walang tinatagong mga kasalanan upang maging karapat-dapat at kasanggat-tanggap ang aming gagawing pag-aalay. Salamat sa pribilehiyong ito. Basbasan pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat magdadala ng ating handog ngayong umagang ito. Ito po aming dalangin sa kilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Habang ating dinadala ang ating mga alay at handog, awitin po natin anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. For He wants me to Him a heart that's truly His, and offering the highest price, a servant whom the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm holding to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Amen po. Maraming salamat po, Pap. And ngayon po, tayo po tayong lahat. Awit po muli tayo para sa ating Panginoon. Amen po. Amen. For our last song, awitin po natin, Higher Ground. Ready now. Upo muna po tayong lahat. Ano po? Ayan po. Kasama po natin ang ating mahal na Bishop. Good morning po, Tay. Yung lahat. So, kami po ay nasa daan patungo po sa aking engagement. Nag-request lang po ako sa kanila na malilate ako ng konti just to minister to you all po. At gusto ko lang pong patiin ang lahat ng mga birthday celebrants po natin. So, hindi ako magngangalan ng isa-isa dahil naalala ko si Kayna. Kamunti ko na pong makalimutan nung nakaraan. So, basta happy birthday po sa lahat ng birthday celebrants natin. At ngayon po, nais ko lang na i-welcome. Kung may mga first-time visitors po tayo, welcome po sa Living Water Baptist Church. Sa bawat members ng church, nais ko po kayong pasalamatan sa patuloy na pananalangin. Again, narito na naman po ako sa trabahong ibinigay po ng Panginoon sa akin. So, as what I've mentioned, sa inyo po, ako po'y nag-request lang na malilate ng konti
At gusto ko lang pong magbigay ng simple message sa bawat isa. And this is about the great worth of the Word of God. The great worth of God's Word. So ito po ay observation because many churches nowadays, they are just attending. Ang ibig ko pong sabihin, no question po na kung ang pag-uusapan pagsisimba o pagpunta sa church, pagdalo, marami naman po ang dumadalo. Ang napakahalaga po na nakita kong mabigyan ng emphasis sa bawat mga mananampalataya because of what I observed to the many churches today, yung bang ilan pa kaya ang mga churches na talagang may realization sa tindi ng kahalagahan talaga ng salita ng Diyos. Kasi for me, to attend is one thing. To attend the service is one thing. But to listen to the preaching of God's Word is another thing. And it is a great thing. Because ang main thing sa church, Word of God. Kaya nga, sabi ko nga, sinasaluduhan ko po yung mga mananampalataya, lalo na po yung mga churches, at isa na nga po doon, yung Hosanna Bible Baptist Church, na talagang sabi ko, hindi po madaling gawin na i-discipline ang mga members sa ganong klase ng disiplina na hindi lang po Bible ang sinisecure nilang dala sa pagsamba, kundi most of them, almost all of them, may mga notebooks pa. Ibig sabihin po, they are really serious that in attending the church, they are prepared and ready to hear God's message. Kaya nga sabi ko, sa panahong ito, hindi na tayo nagtataka na marami pong mga nagsasabing mananampalataya, uma-attend, umuuwi, Sunday after Sunday, service after service, uma-attend po sila, pero parang walang transformation. Wala pong masasabi nating pagbabago na nagaganap. Marami po ang ganun ang sitwasyon. And as I realize, ang problema talaga rito ay yung pong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. So, wag nyo na pong buksan, pakita na lang po sa screen, yung talagang isang napakatinding commendation ni Apostle Paul sa mga believers sa Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. 1 Thessalonians 2:13. Ang sabi ni Apostle Paul, "For this cause also thank we God without ceasing. Because when ye have received the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe." Mga members, isang paalala po mula sa nagmamahal na pastor. Nanawa, sa ating pong pagpapatuloy, medyo bigyang pansin po natin ito dahil baka po hindi natin namamalayan, natatangay na po tayo ng kalamigan nitong mga huling araw, nitong mga huling panahon, na ang mga tao po, ginagawa na lang po yung mga religious practices na ang nakikita na lang po yung form of godliness, pero yung power hindi na po nahahayag. Kaya siguro po, kung kayo po ay talagang masasabi po nating mag-iisip, ma-appreciate nyo po ang pastor na kahit malayo, nasa puso kayo, nasa isip kayo. At kahit nagpapatuloy naman po tayo, pinapaalalahanan po tayo. So just try to imagine how the Apostle Paul expressed his gratitude. Yung kanyang pagiging thankful, una sa Diyos, tapos sa mga kapatiran na kanyang sinulatan about this very thing. Sabi niya, "For this cause," diba? "Also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which you have heard of us, you receive it not as the word of men." Gaano kaya karami ang mga mananampalataya na ang turing pa rin talaga sa pangangaral, hindi basta salita lang ng tao, kundi salita ng Diyos. Of course, I can say na sa church natin, hindi pa naman tayo natatangay ng kalamigan ng mga huling panahon na ito. Kaya lang, baka meron pa din po na mga mababaw na po, very shallow na po ang treatment sa preaching. To attend is one thing, but to listen and to apply the message is another thing.
So kaya for me, it is good to be reminded ng bagay na ito. Kaya nga sabi ko, huminto kami because I really want to give this message to you, give this reminder to you because I love you all and I want all of you to somehow talagang consider one of the, I can say, most important thing in the life of the believer, and it is the Word of God. So, the great work, about the great work of the Word of God, dapat po makita natin, ito po ay matindi ang halaga because it is enlightening. Kung may mga nalalabuan po tayo, kung may gusto tayo matutunan, kung may gusto tayo maintindihan, napakalaking tulong po ng salita ng Diyos. Sa usapang direksyon, sa usapang desisyon, napakahalaga po ng liwanag ng salita ng Diyos. It is enlightening. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi po ng psalmist, talagang ito po enlightening the minds, enlightening the eyes. Yan po ang nagagawa ng salita ng Diyos. Ikalawa po, it is encouraging. Yung bang kapag tayo po ay down, kapag tayo po ay medyo masasabi nating may pinagdadaanan, ang isang magandang magagawa po ng salita ng Diyos, palakasin po tayo. In fact, yun po yung isa sa dapat goal, na hindi lang tayo a-attend, kundi magpapalakasan tayo, mag-aaralan tayo sa isa't isa. Hindi po ba? Yun ang sabi, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. It is good to be reminded, folks, na ang ating pong pagsamba ay hindi po nakakonfine sa pagdalo lamang, kundi ito po ay nakasentro sa pakikinig ng magiging pangungusap ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, and that is the reason why we want to develop discipline in listening to God's word. We want to highlight to everyone the preaching of God's word. It is encouraging, it is enlightening, and I am telling you, pakinggan nyo lang talaga, it is effective. The word of God is effective. Wala pong papantay sa bisa ng salita ng Diyos. Kaya nga, even in the ministry of counseling, pansinin nyo po, talagang ang mabisa po yung salita ng Diyos. Hindi opinion ng tao, hindi karunungan ng tao, hindi filosofiya ng tao. In counseling, lagi ko pong sinesentro sa kung ano po ang sinabi ng salita ng Diyos. In preaching, lagi ko pong sinesentro, even our pastoral staff, our preachers, ang usapan namin, lagi tayo nakasentro sa salita ng Diyos. Why? Because the Word of God is powerful and effective. It is quick. More than sa mga sasabihin natin, it is God's Word that is really powerful. Kaya, ang ganda po, ang sabi niya, which effectually worketh also in you that believe. I just want to encourage every one of you to somehow have an evaluation. Naapektuhan pa po ba tayo ng salita ng Diyos? Tayo po ba, mga kapatid, ay tinatablan pa ng mga mensaheng naririnig natin? Or, nakagawian na lang natin, dadalo, uupo, makikinig, pag-invitation, magpo-forward, pero paglabas, wala lang. Parang naging practice lang, naging routine lang po ng buhay natin. I hope and I pray that like the Apostle Paul, the reason why he is very thankful because he observed and he noticed na talagang sa buhay ng mga Kristiyano, talagang makapangyarihang gumawa ang salita ng Diyos sa kanila. So the same thing, that is my desire, that is my prayer, na ang members ng Living Water Baptist Church ay patuloy pa rin pong maapektuhan ng salita ng Diyos. Of course, sa positibong paraan. Again, we need to realize the worth of the Word. The great worth of God's Word. It is enlightening, it is encouraging, and it is effective. I love you all in the Lord. Late na po kami, pero I hope na naging blessing po sa inyo ang message na ibinigay po ng Diyos sa pamagitan po ng inyong lingkod. God bless you po sa mga bisita. Thank you po sa inyong pagdalo. Mga members, naway natuto po tayong higit sa ating pong napakinggan ngayon. Pastor Norman, thank you so much. Preach on. Bye-bye. Amen. Maraming salamat po, Tay Bishop. Mag-ingat po kayo. Ngayon naman po, awit po tayo sa Panginoon. Tayo po tayong lahat. Awitin po natin Higher Ground. Ready?
I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, though Satan's thoughts at me are hurled. For faith has caught a joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright. But still I'll pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Mari na po tayo Amen. makaupo. Makakapakinig po tayo ng mga tanging bilang. Hello. No, sound check. Hello. Hello. Good morning po sa inyong lahat, church. At naway maging pagbabala po ang mensahe ng awitin. Panaho'y nagdaraan, umiikot ang buhay. Sinikap na sundin ko ang Diyos, ngunit lahat ng iyo'y kulang. Walang magagawa upang ang langit ay makamtan. Mga pagsisikap ko, lahat walang kabuluhan. Kung di sa biyaya mo, ako ngayon'y naglalakbay sa landas na walang patutunguhan at walang kaligtasan. Ako'y mabibigo sa bawat laban ko. At kailanman ay di mananalo kung di sa biyaya mo. Ako'y nagpupuri ng buong puso.
sa pagitan ko at langit upang di mawaglit, kundi sa biyaya mo. Ako ngayon'y naglalakbay sa landas na walang patutunguhan at walang kaligtasan. Ako'y mabibigo sa bawat laban ko, at kailanman ay di mananalo kundi sa biyaya mo. Biyaya mo'y pinatawad, nilinis ako. Biyaya mo, dakilang higit sa sala ko, kundi sa biyaya mo. Sa biyaya mo, ako ngayon'y naglalakbay sa landas na walang patutunguhan at walang kaligtasan. Ako'y mabibigo sa bawat laban ko, at kailanman ay di mananalo kundi sa biyaya mo. At kailanman ay di mananalo kundi sa biyaya mo. To God be the glory. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that breaks our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us, 'cause His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plans, when you can't trace His hands, trust His heart. He sees the master plan.
To God be all the glory. Amen. Maraming salamat po sa mga awitin na yan, Tumolak family and kay Sister Ella, no? Yan po yung mga napakinggan natin, naghanda po sa atin para sa pinakamahalagang parte ng ating gawain. Ayan po yung sinasabi ni Bishop kanina na main thing ng ating gawain. At alam ko pong handang-handa na po tayong lahat. Amen? Yan, ibigay po natin ang pinakamataas na paggalang sa salita ng Diyos at sa taong gagamitin niya ngayong umaga, ang ating resident pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Masaya po ba tayo ngayong umaga? Ako po, masayang-masaya po ako sapagkat nabigyan tayo ng ating pong mahal na bishop ng napakagandang mensahe po, no? The great worth of the Word of God. Importante ba sa atin po ang salita ng Diyos? Dapat po kung meron po tayong binibigyan ng importansya po sa buhay natin, yun po ay yung salita ng Diyos, right? Dahil kapag tayo po ay nakinig sa salita ng Diyos, mapapaayos po ang ating pong mga buhay. Dahil ang ating pong, at ito pong salita ng Diyos na hawak po natin, nagbabago po ito ng buhay. Tama po? Many books can inform us, many books can instruct us, many books can give us knowledge, but only one book, only one word can transform our lives. No? Bible lamang po yun, itong salita po ng Diyos. Kaya nga, pakitaas nga po yung ating pong mga Bible, kung dala po natin. Ayan, amen. So make sure po na pagpupunta po tayo ito po sa ating pong simbahan, ay dala-dala po natin ang ating pong Bible. So sabi nga po, di ba, kanina po natin pong mahal na bishop, ang great worth ng salita ng Diyos ay it will enlighten us, di ba? It will encourage us and it is effective in our lives. Kaya ayan po, sana po i-keep natin yung mensahe po natin pong mahal na pastor, no, sa ating pong mga buhay. Okay, amen. Okay, so tayo po tayong lahat at I hope you're all ready. Salamat po sa mga nagbigay ng tanging bilang. Maligayang kaalawan po sa lahat po ng diriwang po ng kaalawan. At grabe, na-overwhelmed din po ako ngayong umaga po na ito sapagkat grabe po pasasalamat natin sa Panginoon. No? Lalo na po, nakakapaglingkod po tayo sa Kanya. And then kahapon po, kahit inulan po yung gawain po ng young people, nakauwi po kami ng maayos. At salamat po sa mga ginamit po niyang tao. Natatouch po ako, no, sa mga ginagamit ng Panginoon upang makipagtulungan po sa atin sa mga gawain. Okay po, let's read Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Basahin po natin ng sabay-sabay ang Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Kapag nandiyan na po kayo sa inyong mga Bible at ready na po kayo magbasa, isigaw po natin ang Amen. Okay, Amen po. So Philippians chapter 2 verses 5 to 11, ready, begin. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Let us pray. Dear Father in heaven, salamat po sa umaga po ito, bigay po sa amin. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa aming mga puso't isipan. Buksan niyo po, Panginoon, nawa po ang mensahe niyo po, Panginoon, ang pumasok po sa aming pong mga kaluluwa upang ito po, Panginoon, ay magbigay po ng realization at magkaroon po ng response, Panginoon, sa preaching po na ito. Panginoon, pagpalayo din po ang aming pong mahal na senior pastor, aming pong mahal na bishop. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanya pong speaking engagement, pati yung kanyang mga kasama, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa lahat po ng preachings nga sa araw po na ito, sa Pampanga at sa Tarlac, Panginoon, nawa po maging papapala po siya at magbago po kayo, Panginoon, ng mga buhay, mag-encourage po kayo, Panginoon, mga mananampalataya sa pamamagitan po ng mga preachings po niya. Thank you for everything, Lord. Gabayan niyo po kayo, Panginoon, at sawayin niyo po ang kaaway namin, Panginoon, at huwag po siyang maging hindrance for us to hear your word this morning. Just and we pray. Amen and amen. Sige po, maaari po kayo umupo. Last Sunday po, ang aking pong pinreach, natatandaan niyo pa po ba?
Ano po yung preaching natin last Sunday? Appreciate the Father's love. Okay? Alam natin na nag-celebrate tayo ng Father's Day, kaya sakto naman po ang mensahe natin, appreciating God the Father, yung pagmamahal niya sa atin. At yung sabi nga po doon, di ba, na ganun na lamang ang pagsinta ng Panginoon, ng Diyos, no, sa ating lahat. No? Hindi lang tayo basta minahal, kundi mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. This morning, we will appreciate the Son's obedience. Appreciate the Son's obedience. Sabi sa salita ng Diyos sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11, we know na maraming ng preaching sa verses po na ito about humility, about the deity of Christ, about the humanity of Christ, about the plan of salvation. Pero may gusto kong itackle dito na nakita ko po. Something about obedience. Ready na po ba tayo? Okay, kalabitin mo yung katabi mo. Huwag ka matutulog, ha? Sunod ka sa salita ng Diyos, huwag ka matutulog. Okay? O, kalabitin nyo. Sige, sunod po kayo. Sunod po. Okay? Okay, sabi dito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Bago natin itakil po itong mga bagay na ito, in appreciating the obedience of Jesus Christ, gusto ko muna itakil, ano nga po ba talaga yung obedience? Ang obedience po is not doing what you want. Ang pagsunod po, ano po ba eksaktong Tagal o Filipino word sa obedience? Pagsunod po ba? Pagsunod lang po ba? Yun lang ba? Oo, masunod no? Pag obedient, tama. Obedience, pagsunod. Pagtalima, tama, no, Gabi? Meron pa po bang entry? Okay. Ang pagtalima o ang pagsunod ay hindi yung gusto mo lamang. Ang obedience po is what a certain authority in your life wants you to do. Kung merong authority sa buhay mo, of course, all of us may authority po sa buhay po natin. Ang pinaka-highest authority, pinaka-na-highest pa, no? The highest authority po in our life is none other than our Lord. Tama po? So, it's not about doing what we want, kundi ano yung will ng Diyos sa buhay po natin. Ano yung gustong ipagawa sa atin ng authority sa buhay po natin in the family, yung mga anak, di ba, may authority po tayo dyan. Sa school, may mga teachers po tayo. Sa government, may mga leaders po tayo. Ano ang gusto nilang ipagawa po sa atin? So, pagdating sa pagsunod, we have to satisfy. May kailangan po tayong sundin. We have to satisfy what is expected of us. Pero alam niyo po ba, hindi lang yan basta pagsunod. Ang totoong pagsunod, susunod una rapidly. True obedience expects us to follow rapidly, with haste, immediately. Sabi po ng Psalm 119 verse 60, I made haste and delayed not to keep thy commandments. Sa ating po mga magulang, di ba, yung mga magulang po natin dito, sa atin tuloy, di pa naman ako magulang, no? Sa mga magulang po natin dito, alam po natin na isa sa kinakagalit po natin, kapag nag-utos tayo, tapos hindi agad sinunod. Tama po? Ang totoong pagsunod, sumusunod agad. Amen? Hindi yung, wait lang po. Tapos kasi nanonood pa ng TV, wait lang. Wait nga lang tapos mamaya paluan na kayo, di ba? In-game pa. Yan, yung mga bago. Dati kasi kami TV lang TV lang nagpapa-wait sa amin Ngayon, in-game Minsan sasabihin sa akin, in-game, tika lang po. Bakit? Mababayaran ba yung yung paglalaro mo? Diba? Yung mga ranking na yan, importante ba yan sa buhay mo? Mas importante yung sundin natin ang Panginoon. Tama? Sundin natin ang ating mga magulang. At ang totoong pagsunod, susunod agad. Agad-agad. Okay? We have to follow, we have to obey rapidly. At sabi nga nung psalmist doon, hindi niya dinelay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sabi doon, I made haste.
Pag sinabing haste, anong ibig sabihin nun? Nagmamadali. Mabilis. Ginagawa agad, hindi pinapagpabukas. Okay, hindi lang po rapidly, kundi respectfully. Ang totoong pagsunod may respeto. O gagamitin ko lang ulit po yung mga magulang at saka yung mga anak kasi yung pinakamagandang example po sa idea ng obedience, no? Anyway, appreciate the son nga yung ating pong topic, appreciate the son's obedience. So sa pamilya din po, di ba? Pwedeng sumunod ang anak pero padabog. Pag padabog sumunod ang anak, ano po ang nangyayari? Di ba kanina nagwo-wait, no? Hindi agad sumusunod. Anong kasunod niyan? Paluan. Eh kung sumunod agad pero padabog, anong kasunod doon? Paluan pa rin po, di ba? Anong klaseng pagsunod kung puro reklamo? Sumunod ka nga pero mabigat naman sa loob mo. Sumunod ka nga pero dugdabog ka naman. Nagmura ka pa, di ba? Sa isip lang naman sa isip. Mali pa rin po yun. Kapag tayo po ay susunod, dapat rapidly, respectfully, and rejoicingly. Dapat masaya tayong sumusunod. Lalo na kung sa pamilya tayo, di ba? Again, pamilya na naman po. PNG, tama na. Natatamaan na ako. Word of God to. Sa pagsunod, dapat may kasiyahan. Kasi kaya tayo sumusunod dahil para rin sa atin yon. Isipin mo, anak, magsaing ka na. Mamaya na po, wait lang. Tapos mamaya sabi mo, gutom ka na, ang tagal naman ng sinaing. Eh kung sumunod ka agad, edi may sinaing na tayo. Oh. So para sa'yo din yan, kasi ikaw din naman yung kakain. Anak, masahihin mo nga ako. Dapat gawin natin ng masaya. Bakit? Eh kasi nagpapagod yan sa bahay si nanay para sa'yo eh. Diba? Nagtatrabaho si tatay para sa'yo eh. Tapos tayong mga anak, balahura pa natin sa mga magulang natin. Okay lang ba yung word na gagamit ko? Okay, so, we have to follow, we have to obey rapidly, respectfully, rejoicingly, and yung last po, rightly. Dapat tama yung pagsunod natin. Anong klase yung pagsunod tapos mali-mali naman? Yung nga nagsaing ka nga sa rice cooker, di mo naman binaba. Pinabili ka ng nanay mo ng suka, pagbalik mo, toyo ang dala mo. Anong klaseng pagsunod yun? So kapag tayo po ay inuutusan, kapag merong order po sa atin, dapat susundin natin ng tama. Tama? Kung sundalo ka, di ba? At merong order sa'yo, at kapag hindi mo ginawa yung order mo ng tama, pwedeng buhay ang maging cost niyan. Kaya in our obedience, we have to do it rapidly, respectfully, rejoicingly, and last po, rightly. Dapat tama. Kasi kung mali lang din yung susundin mo, nagsayang ka lang din ng oras. Kung mali lang din yung gagawin mo, nagsayang ka lang din ng oras. So, do it. Sabi nga sa trabaho ko noon, ang tagline sa work namin, do it right the first time. Kapag kami ginagawa na bagay, you always try to do it right the first time. Gawin mo na agad. At pag ginawa mo, yung tama ang pagkakagawa. Amen? Okay, sabi sa 1 Samuel 15:22, and Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. More than what we want to do for God, it is important for us to know what God wants us to do. Mas importante, yung more than sa gusto mong gawin para sa Panginoon, importante kung ano yung gustong ipagawa sa'yo ng Panginoon. Amen? Kahit mag-sacrifice tayo na mag-sacrifice, kung mali ang puso natin, hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Kahit mag-ministry tayo na mag-ministry, di ba, kung hindi tayo sumusunod sa Panginoon, wala pa rin po yan. Mag-a-abroad tayo, yan, mag-a-abroad. Mag-share naman po ako doon, pero ayaw pala ng Panginoon, nandun ka sa lugar na yon. Disobedience pa rin yun. Ganun yung nangyari po kay Jonah eh. Si Jonah po, pinapapunta sa Nineveh. Tama?
Pero pupunta ngayon siya sa Tarshish. Okay? Kasi ayaw niya pumunta sa Nineveh. Eh ano ba gagawin niya sa Tarshish? Pwede niya naman sabihin na, Lord, doon naman magmi-ministry pa rin ako eh. Lord, doon naman mag-share pa rin po ako eh. Lord, doon naman pwede kitang sundin. Pero kung doon ka pinapapunta ng Panginoon, huwag ka doon pumunta. Doon! Okay? Saan yun, no? Doon ka sa kalooban ng Panginoon. Doon tayo sa kautusan ng Panginoon. Okay. Nakita po natin sa ating pong main text kung paano ipinakita ni Jesus Christ yung obedience. Alam niyo po ba, ang sabi sa John chapter 6 verse 38, "For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me." Yan po ay nanggaling po sa words ng ating pong Panginoong Hesus, na nandito po siya not to do his own will, but to do the will of God the Father. Kaya nakita po natin yung obedience po ni Jesus Christ sa kalooban po ng kanyang Ama. Eh, paano naman po sa earthly parents po niya? Tignan niyo po yung Luke chapter 2, verse 51. Luke chapter 2, verse 51. "And he went down with them," si Jesus Christ po yan, nung siya po ay bata pa po, "and came to Nazareth, and was subject unto them." Ibig sabihin, si Jesus Christ, kahit Diyos siya, na nagkatawang tao, siya ay nag-obey pa rin sa kanyang mga magulang. Hindi nagpapakita po yun na greater si Mary and Joseph kay Jesus Christ. Pero nagpapakita po kasi yun ng example ng anak sa magulang. Bilang anak dito, di ba, sa lupa, at na meron siyang magulang sa laman, ang sabi doon, he was subject unto them. Kaya wala tayong mabubutasan po sa ating pong Panginoong Hesus. Kung meron man tayong tatay, mamaya pag-uusapan po natin yan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus po. Let us appreciate the Son's obedience. Ready na po kayo? Okay, number 1, the impact of His obedience. Ano po ang impact? Ano po ang naging impluensya? Ano po ang naging result ng pag-obey ng Panginoong Hesus? Ang sagot po dyan, our salvation. Amen? Ang sabi po doon sa Philippians chapter 2, verses 5 to 11, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Alam natin na ang context po nito about division, about nag-aaway, pero ang gustong sabihin ni Apostle Paul, ang ilagay sa isip nyo ay huwag tayo mag-away-away. Kundi gayahin natin yung naging humility ng Panginoong Hesus, nagpakumbaba siya sa atin upang bigyan tayo ng kaligtasan. At yung pagpapakumbaba na yon, ang naging pruweba ay yung kanyang pagsunod. Kaya makikita natin dito na kapag ang isang tao, ang isang Kristiyano ay nagiging masunurin sa kalooban ng Diyos, nakikita sa kanya ang humility. Nakikita sa kanya ang pagpapakumbaba. "Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God." Pinapakita dito yung pagiging co-equal ng God the Father and God the Son. "But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men." Gaano kaya kahirap yung nandun ka na, secured and comfortable in your place in heaven, enjoying, di ba, yung pagiging Diyos, but you have to go down here on earth, and you have to take the glory of your deity. Hindi po nawala yung pagiging Diyos sa Panginoong Hesus. Kailangan lang niyang hubalin yung glory na yun, and He has to put on, He had to put on, di ba, yung flesh. Kaya nga sabi doon, "And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross." Alam niyo po ba, kung hindi po nag-obey ang Panginoong Hesus, wala po tayong kaligtasan. That's why we have to appreciate the Son's obedience. Because of His obedience to the will of the Father, nakita natin ito, mahal na mahal tayo ng Diyos Ama. Gusto niya tayong iligtas sa ating pong mga kasalanan. At ang naging proof po ng pagmamahal na yon, kailangan niyang ipadala si Jesus Christ. At si Jesus Christ, ipinakita niya ang kanyang pagpapakumbaba na siya'y Diyos, nagkatawang tao. Just to be killed. Nabuhay para mamatay. But praise God, nabuhay magmuli. Amen?
Sabi sa Romans chapter 5 verse 19. Romans chapter 5 verse 19. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Alam po natin na tayo po ay nagmana po ng maruming dugo. Tayo po ay nagmana po ng maruming dugo. Nakita po natin na si Adan at si Eva nagkasala sa Garden of Eden. Silang mga unang nilalang, silang mga unang tao. Binigyan ng kautusan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, pwede niyong kainin ang lahat ng mga bunga sa hardin. Maliban na lang dun sa puno na yon, di ba? Huwag nilang kakainin yung bunga. Napakahirap po ba nung utos? Meron po ba dito na makakapagsabi na lahat ng bunga sa mundo nakain na niya? Nanay, ilang taon ka na po? Mag-82 na po si Nanay Pearly. Nanay Pearly, in your 82 years of 80 years of existence, gusto ko sa 82 ka, mag-82 ka pa, 85, 91. In your 80 years of existence, nakain niyo na po ba lahat ng bunga sa buong mundo? Hindi pa. Mag-80 na po si Nanay. Ano po ang paborito niyo pong prutas? Apple. Apple, di ba? Kapag pinag-aaral mo yung apple, may iba-iba pang uri ng apple. May Fuji apple, may, ano pa bang mga apple yan? May cherry apple, may Apple Pro 16, di ba? Okay. So, may iba-iba uri ng apple, di ba? In short, ang gusto ko lang i-point out, kahit mabuhay tayo ng kasing tagal ng buhay po ni Nanay Pearly, hindi pa yung mauubos lahat ng prutas, lahat ng uri, di mo makakain. Tapos yung iisang pinagbabawal, hindi pa nga nila na-enjoy lahat siguro ng mga puno at lahat ng mga bunga doon sa Chaldean, pero yung pinagbabawal, kinain pa nila. Anong tawag doon? Disobedience. Kaya pag tingnan natin, mahirap ba yung kautusan ng Diyos? Hindi po mahirap, kasi ang daming choices. Pero that one choice that could doom their lives, yun pa yung kinain nila. Kaya ang sabi ng Bible, sa isang nagkasala, sa isang nag-disobey, lahat, di ba, nadamay. Lahat tayo nadamay. But praise God, dahil sa isang naging obedient, lahat naging righteous. At lahat ng tinutukoy natin doon, lahat ng tatanggap sa Panginoon. Yan ang sinasabi po sa Romans, di ba? Hebrews chapter 5, verse 8 and 9. Hintayin po natin. Okay. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Begin. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Siyang naging obedient, though he were a son, si Jesus Christ ang clearly na pinag-uusapan dito, though he were a son, natuto siyang sumunod. He learned to follow. And because of his obedience, siya ay naging author of eternal salvation na makakamit po ng lahat din po ng susunod po sa kanya. Kaya na-realize ko po, di ba sabi kasi nila, the first step to obedience is through water baptism, through following the water baptism, the Lord in water baptism. Kristiyano ka na nun. Pero ang totoong nagsisimulang obedience ay yung na-realize mo na ikaw ay makasalanan at ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Yun ang unang obedience talaga sa buhay natin, patungkol sa Diyos. Pero bilang Kristiyano, tama yun, di ba? You have to follow the Lord in water baptism. Pero sa buhay natin, bilang naging mga unbelievers, di ba? Dating walang Panginoon sa puso, ang sabi ng Panginoon, ang gusto niya, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Yun ang gusto ng Panginoon. So ikaw na walang Kristo sa puso, ang gusto ng Panginoon sa iyo ay mag-repent. At nung na-realize mo na makasalanan ka, na kailangan mo ang Panginoong Hesus, sumunod ka ngayon. Anong ginawa mo? Nagsisi ka sa iyong mga kasalanan at tinanggap mo ang Panginoon. Kaya nga, lahat na mag-o-obey dun sa idea po na yon ay makakamit din niya yung eternal salvation.
At pag sinabing eternal salvation, hindi nawawala. Eternal eh. Ibig sabihin, hindi nawawala ang kaligtasan. Kaya we have to appreciate, di ba, the obedience of Jesus Christ to the Father. Dahil kung hindi nag-obey ang Panginoong Hesus, wala po tayong kaligtasan. Kaya po sa ating po mga bisita po, at sa lahat ng mga kasama po natin, mga nanonood po sa atin, kung wala ka pang Kristo sa puso, ito ay panawagan sa iyo ng Diyos na kailangan mo nang makinig sa Kanya, na kailangan mo ng tagapagligtas, na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa impyerno. Nung Friday po, ako po ay sinabihan po, okay, ng aking pong mami na umuwi po kami ng Cavite dahil kailangan po namin mag-share sa mga kamag-anak. And sobra po ako na-touch kasi hanggang kanina po, kagabi, na-appreciate nila yung mensahe po ng kaligtasan. Na kahit sa edad nila, makarinig po sila ng mensahe patungkol po sa kaligtasan. Ang sabi ko po nung time po na yon, nung Friday, sa pag-share ko po sa kanila, ang tinuro po talaga sa atin, pag naging mabait ka, pupunta ka ng langit. Pero ang sabi ng Bible, lahat ng kabaitan natin ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Hindi kabaitan natin o hindi gawa natin ang papapunta sa atin sa langit. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ibig sabihin, si Jesus Christ lamang po ang daan. Ang sabi ni Ephesians 2:8-9, hindi sa sarili nating gawa. Tayo maliligtas. So yung pinamana sa atin ng matanda nating relihiyon, na kapag naging mabait ka, mapupunta ka ng langit, mali po yun. Yan po ay hindi tinuturo po ng Biblia. Ang tinuturo po ng Biblia, manampalataya kay Jesus Christ. Kaya ito ay panawagan sa mga bisita po natin. Panawagan po sa lahat ng hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, makinig ka na. Kailangan mo ng tagapagligtas. Hindi mo kaya yan. Kahit gaano ka maging mabait, walang saysay yan sa harapan ng Diyos. Ang merong saysay lamang, yung perfection ng Panginoong Hesus. Yung binasa po natin, He became perfect. Ibig sabihin nun, siya yung perfect Savior in all sense. Wala siyang kasalanan, fitting siya maging Savior. Kailangan mo siya sa buhay mo, tagapagligtas. At sa pananampalataya sa Kanya, dun ka lamang magkakaroon ng totoong kaligtasan na siyang magpapapunta sa iyo sa kalangitan. Na-appreciate po ba natin na masunurin po ang Panginoong Hesus? Kasi kung hindi po, wala tayong kaligtasan. Appreciate the Son's obedience. Number 1, the impact of His obedience, our salvation. Now, I would like to tackle the point number 2, the inconvenience of His obedience. The inconvenience of His obedience. Ang gusto kong sentruhan dito, His sufferings. Yung kanyang mga paghihirap. Tingnan niyo po yung sinabi po sa main text po natin. And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Hayaan ko muna mag-sink in po yun sa ating lahat. Ang Panginoong Hesus namatay po, hindi sa basta-basta kung anong klaseng kamatayan lang. He obeyed the will of God, even at the point na mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Gaano kahirap po yun? Minsan na-imagine ko po no? Kung sinabi ng Panginoon sa kanya na, kailangan natin iligtas ang sangkatauhan. Bumaba ka sa lupa. Madali po ba yon? Pwedeng hindi madali po yon. Kailangan mo mamatay. Madali po ba yon? Kailangan mamatay sa pamamagitan ng krus. Madali po ba yun? Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 22, verses 39 to 46, doon na lang muna tayo, no? Luke 22, 39 to 46. And He came out sa Garden of Gethsemane po ito, no? And went as He was wont to the Mount of Olives, and His disciples also followed Him. And when He was at the place, He said unto them, Pray that ye enter not into temptation. And He was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed, saying, okay po magbasa. Everybody, ready? Begin.
Bakit sasabihin ni Jesus Christ itong mga bagay po na ito? Na Ama, kung pwedeng wag ko na lang ito maranasan. Yung pagbaba sa lupa, mahirap na yon. Ibig ko sabihin, hindi siya kaaya-ayang tignan. Kasi bumaba siya sa lupa, hindi naman siya bumaba as hari. Bumaba siya bilang anak ng kalpintero. Kaya nga yung mga taga-Nazareth, hindi makapaniwala. Di ba anak lang siya ng kalpintero? In short, hindi malangya ang buhay po nila Jesus. Nila Mary, nila Joseph. Hindi po malangya ang kanila pong buhay. Namuhay po si Jesus Christ dito po sa lupa ng talagang humble. Sa sabsaban siya pinanganak. Kaya nga hindi mapaniwalaan ng mga Hudyo na siya ang Mesiyas. Kasi paniniwala nila na ang Mesiyas dating bilang hari in full glory, full display of glory. Which someday, makikita natin yon. At ngayon nga, may mga senyalis na po dahil napapansin po sa mga balita po. Kanina po, binabasa ko po, ang US sumama na po sa pag-atake po sa Iran. Ang Iran po ay number 1 enemy po ng Israel. At ang kagustuhan po nila, mamatay ang Israel. Death to Israel. So, sabi ni Jesus Christ, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Pero tingnan niyo po yung obedience ni Jesus Christ. Nevertheless, not my will, but thine be done. Hindi yan pagreklamo. Hindi nagreklamo si Jesus Christ. Pero we have to see na napaka-inconvenient ng gagawin niya. Kasi tayo, ang pagsunod lang natin based on our convenience. Minsan sumusunod lang tayo kung ano yung nakakabuti sa atin. Pero yung mga bagay na magpapahirap sa atin, ayaw natin sundin. That is not true obedience. Ang totoong pagsunod, kay convenient yan, inconvenient yan sa'yo, susundin mo yan. Ang Panginoong Jesus, alam natin, nandun yung inconvenience sa kanyang pagsunod po doon. Yung mararanasan po niya. Mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Pero yung sabi dyan, nevertheless, not my will, but thine be done. Tingnan niyo po, try natin i-feel yung mga pangyayari that time. Sa verse 43, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Ganon karubdob, ganon katindi yung mararanasan po ni Jesus Christ, that an angel had to be sent to strengthen the Lord Jesus Christ. Hindi ko sinasabing mahina ang Diyos. Pero this time, nakikita natin yung humanity po ni Jesus Christ. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. And when he rose up from prayer and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow, and said unto them, Why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Nandun siya nagpe-pray. May utos siya sa mga disipulo niya Huwag kayo matulog ha, watch and pray. Tapos, ilang minuto, ilang sandali, na siya'y nananalangin. Paglabas niya, pagdating niya sa mga disipulo niya, tulog. Siguro sabi ng mga disipulo, Panginoon, gabi na nakakaantok na Pero malinaw ang utos. Ano po ang utos sa kanila? Pray. Manalangin kayo. Siguro sabi niyo sa mga disipulo, Lord, nanalangin naman po kami. Nakapikit nga po kami. Kaso, hindi si pastor ang nakakita sa kanila. Hindi tao ang nakakita sa kanila. Diyos ang nakakita sa kanila. Alam ng Diyos na natutulog sila. Nakita niyo po, siguro si Jesus Christ sabi, eto na nga ako Ipapako na nga ako sa krus, tapos di pa rin kayo sumusunod. Siguro ganun yung feeling ni Jesus Christ. No? Pero wala namang sinabi doon. No? Pero kung ako siguro si Jesus Christ, siguro maiinis ako sa mga disipulo ko. Ito na nga ako, umiiyak na nga ako ng parang dugo. Tapos kayo, hilik pa lang hilik? O yung mga humihilik po dyan, medyo na po, gising na po, ha? Sabi dito, nevertheless, not my will, but thine be done. Balik lang po tayo sa main text po natin, no? Philippians 2 verse 8. Ang sabi dyan, even the death of the cross. Bakit in-emphasize
yung even the death of the cross. Hindi lang siya namatay. Namatay siya even the death of the cross. Alam po kung bakit? Yung cross po kasi ay hindi po yan madaling pagkamatay. It's reserved for the worst criminals. So si Jesus Christ inalintulad sa worst criminals or inihilera sa worst criminals. Kaya makikita po natin dito, yung emphasis sa verse na ito, kung gaano ka-humble at gaano ka-obedient ang Panginoon, that He had to obey even the death of the cross. Pwede niya siguro sabihin, firing squad na lang. Pwede niya siguro sabihin, lethal injection na lang. But no, ang kailangan niyang ma-endure ay yung death of the cross. It's a slow, painful death. Pag pinako po tayo sa krus, hindi ka agad mamamatay. Magbibleed ka, huhubaran ka, duduraan ka, mumurahin ka, pagtatawanan ka ng mga tao. Nandun yung idea ng pain, nandun yung public shaming. He had to endure the death of the cross. The worst of the worst. Kaya nga sa Roman Empire, yan yung capital punishment. Yung death penalty nila na talagang sobrang nakakahiya. Kaya sabi ko dito napakaganda nung nakita natin dito, yung inconvenience ng kanyang obedience, kailangan nating ma-appreciate. Amen? We have to appreciate that He had to go there and suffered hard. Bakit po? Because your soul is precious in His sight. Because we are special in His sight. At kailangan po natin ditong matuto na sana sa ating pong pagsunod, hindi lang sa convenience natin. Tandaan po natin, convenient obedience is still disobedience. Partial obedience is still disobedience. Ang totoong pagsunod, kay mahirap, kay madali, susundin mo yan. Kasi alam mong yan ang tamang gawin. Yan po ang ginawa ni Jesus Christ. Ano po yung number 1 natin? The impact of His obedience, our salvation. The inconvenience of His obedience, His suffering, even the death of the cross, na hindi madaling pagkamatay. Isang nakakahiyang pagkamatay. No? Pinatay po siya ng may ganong klaseng scheme. Napakahirap po niyan. Sana na-appreciate po natin ang Panginoon. Last po, the importance of His obedience. The importance of His obedience. Because our Lord Jesus Christ is obedient to the Father, makita po natin yung importansya po nito sa ating pong buhay. At ang gusto ko yung focus po dito, our standard. Jesus Christ is our perfect example. Jesus Christ is our perfect standard. Para po sa pagdating po sa area po ng obedience. Sa area po kasi natin, sa buhay po natin, lahat po i-apply natin ng obedience. Everybody of us. Sabi po sa 1 Corinthians 11 verse 3. 1 Corinthians 11 verse 3. Sabi po ng Bible, "But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God." So, pag tinignan niyo po sa order of obedience, parang yung idea, yung hierarchy ng obedience, ang Diyos Ama, okay, nasa baba niya, hindi ko yung sinasabi yung equality ng God the Father and God the Son. Nakita po natin sa Bible, sabi ni Jesus Christ, "I and my Father are one." So they are co-equals. Pero ibig sabihin po nito, sa area of obedience, ang anak, ang Diyos Anak, nagpasakop sa Diyos Ama. Yan yung sinabi po sa Philippians chapter 2. Okay? So God the Father, God the Son, tapos yung tatay po ng pamilya. Because the head of every man is Christ. And the head of every wife is the man. So makita po natin, God the Father, God the Son, the Father, and then the mother, the wife. O syempre, alam naman po natin na dun sa baba po niyan, yung mga anak naman po. Kaya nakita rin po natin dyan na makita natin na in marriage, sa area po ng marriage, ang sabi sa Ephesians 5:22-24, "Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord." Oh, lakas na po yung amen ng mga kababaihan. Bakit po? Kasi sinabi ko, as unto the Lord.
Susunod tayo sa ating po mga asawang lalaki as unto the Lord. So kapag hindi naman sa Diyos at hindi maka-Diyos yan, hindi ibig sabihin na, kaya sabi doon, as unto the Lord dapat po. Kaya yung mga kalalakihan po at yung mga tatay natin, huwag niyong pasunulin ang inyong pamilya kung wala naman po sa Diyos yung bagay po na yan, kung ilalayo niyo lang din sa Diyos yan. Ang role mo bilang isang tatay ay maging banal sa harapan ng Diyos at dalahin ang iyong pamilya sa kabanalan. Kaya ang head ng tatay, si Christ. Nagigets po yung point ko po? Kung may perfect example of obedience, si Jesus Christ po yun. Because in the order, siya yung nagpapakita talaga ng obedience. And then everybody comes down after Him. So sabi sa verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. So ganyan po ang order po sa marriage. In the home, yung favorite po na nire-recite po ni Brother siya nung bata po siya. Ephesians 6, 1, 2, and 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. O yan na naman po tayo. Hindi lang basta obey your parents. Obey your parents in the Lord. Sabi dyan, for this is right, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. So nakita nyo po, sa pamilya pa lang, matindi na po yung tinuturo about obedience. That we have to apply obedience in our families. E sa workplace po, ano pong sabi ng Bible? Ephesians chapter 6, verses 5 to 7. Servants, be obedient to them that are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart. O yan na naman po tayo. As unto Christ. Not with eye service, as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart, with goodwill doing service, as to the Lord and not to men. Kaya even sa mga empleyado natin, magtrabaho ka as unto Christ. Kayong trabaho mo, kung nilalayo ka niyan, patungo sa gawain ng Diyos, hindi ka na nagsumusunod as unto Christ. So, ganoon din naman sa other side, kung yung mga empleyado, siya yung kaaway ng boss, siya yung kaaway ng kumpanya, parang hindi naman Kristiyano din po yun. Dahil ang sabi sa atin, we have to obedient to them that are masters according to the flesh, pero as unto Christ. In the society, sa ating gobyerno, Romans chapter 13, verse 1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Even in the society, we have to follow rules. We have to be obedient. In the church, Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, so as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Even in the church, meron din po tayong sinusunod, particularly yung pastor ng simbahan. Dahil siya ay accountable po sa Diyos. Therefore, we have to also obey our pastor. At alam niyo po, ang standard po natin in obedience, walang iba kundi si Jesus Christ. And the principle is the same. Ang pagpapakita ng pagsunod ay pagpapakita ng pagpapakumbaba at pagpapasakop. At kapag tayo po ay nagpakita ng pagpapasakop, pagpapakumbaba, di ba? Ang sabi ng 1 Peter 5:5-6, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisted the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Tingnan niyo po yan, iibangga po natin yan sa verse po natin, na ang Panginoong Susi humbled Himself and became obedient unto the death, even the death of the cross. Verse 9, wherefore God also hath highly exalted Him, and given Him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ano po ang pinapakita nito? Na sa pagsunod natin, nagpapakita ng pagpapasakop.
At sa ating pong pagpapasakop, nagpapakita po yan ng ating pong pagpapakumbaba. At sa ating pagpapakumbaba ay magdadala sa atin sa pagpapala. Kung gusto natin tayo po ay mapagpala, matuto po tayo magpasakop. Kung gusto natin mapagpala po tayo, matuto po tayong sumunod. At ang pattern po natin dyan, walang iba, kundi po ang Panginoong Hesus. Kaya sa ating pong pagtatapos, sana maging masunurin po tayo katulad po ng ating pong Panginoong Hesus. Amen? We appreciate that Jesus Christ became obedient unto the death. Kita po natin doon yung impact ng kanyang pagsunod. Tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Nakita po natin yung inconvenience ng kanyang pagsunod. Nag-suffer siya ng sobra, even the death of the cross, para po sa atin. Nakita po natin yung importance ng kanyang pagsunod at yan ang magiging standard po natin sa ating pong buhay sapagkat sa buhay po natin na ito, punong-puno po ng pagsunod. That is the reality of life. Our life is full of obedience. At alam niyo po ba, pag hindi tayo nag-o-obey, galit po ang Panginoon sa disobedient. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay rebelde, parang kang katulad din yan ng witchcraft. At ang parusa sa witchcraft ay kamatayan. Ang sabi ng Panginoon, if you disobey, meron kang curse. And if you obey, merong blessing. Kaya sana maging masunurin tayo tulad ng Panginoong Jesus dahil sa buhay po natin na ito, mapapakinabangan po natin ito. And you know what? Being obedient like Christ signifies love. Sabi po sa John 14:15. John 14:15. If ye love me, ano po? Keep my commandments. Kung mahal talaga natin ang Diyos, we have to follow Him. We have to keep His commandments. John 15:10. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Kaya ang pagsunod katulad ng Panginoong Hesus ay nagpapakita po ng pag-ibig. John 15:14. Ye are my friends if you do whatsoever I command you. Gusto mo maging kaibigan ng Diyos? Sumunod ka sa Diyos. Matuto tayong sumunod sa Diyos. Nandiyan pa po kayo? Being obedient like Christ signifies love. Pangalawa, being obedient like Christ submits in the lowest. Submits in the lowest. Ang isang mapagkumbabang tao ay nagpapakita ng submission at obedience. Na kahit mababa yan, hindi ka magpapakita ng entitlement. Kaya ako, kahit maglinis ako ng banyo, okay lang sa akin yun. Of course, meron tayong sinusundan, di ba, na mga gawain din po sa church. Pero kung maglinis man ako ng banyo, wala po sa akin yun. Bakit? May servant heart pa rin po dapat tayo. Ipakita pa rin po natin yung sundin natin ng Panginoon sa papagawa sa atin. Kung dalayin tayo sa isang lugar na napakahirap, patuloy tayo magmiministeryo po doon. Bakit? We have to submit even in the lowest situations. Si Jesus Christ ka namatay to the cross. Kahit pwede naman siya mamatay na lang sa panaginip o sa pagtulog, di ba? Pero cross ang naging mode para tayo po ay mailigtas. So kapag obedient tayo tulad ng Panginoong Hesus, kahit yung pinakamababa, wala po sa atin yan. Hindi po tayo entitled. And last po, being obedient like Christ shows the leading of God. Nakikita po natin yung leading sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, hindi niyo makikita kung anong kalooban ng Panginoon kung hindi ka marunong sumunod sa Panginoon. Hindi mo makikita kung anong sagot sa mga tanong mo kung hindi ka marunong sumagot sa Panginoon, sumunod sa Panginoon. Kaya ngayon din po yung magandang maging practical application natin. Na kung mayroong inuutos sa atin, yan, mga ano ko po yan sa mga workers natin, na kapag may inuutos, huwag ka muna magtanong. Sumunod ka muna. Gawin mo muna yung effort mo. At kapag nahirapan ka, saka ka magtanong. So, napapakita ngayon ng leading sa atin ng Diyos kapag marunong po tayong sumunod. Kasi baka mamaya, ang dami natin tanong sa buhay natin, ang daming mga inaasam natin sa buhay natin na hindi natin nakukuha. Baka ang gusto ng Panginoon, sumunod ka muna. Baka meron kang iniiwasan
na sundin na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. So kapag naging obedient tayo like Christ, nagpapakita yan kung ano ang leading sa atin ng Panginoon. Baka yung kasagutan na hinihintay mo, ang kailangan lang, pagsunod muna. Okay po? So again, na-appreciate po ba natin ang pagsunod ni Jesus Christ? If we really appreciate it, dapat makita rin po yan sa ating pong mga buhay. Tayo pong tumayo lahat. Tayo po yumuko, pumikit. At yung ating pong mga first-time visitors po ay yung mga counselors po natin, kung pwede po natin silang dalahin po muna sa office. Okay. Sa ating pong panawagan, wag lang po tayo lumapit po dito nang basta lumapit lang po tayo, kundi lumapit po tayo to with a commitment, with a purpose, with a vow to the Lord. Kasi baka mamaya sa buhay natin, may mga hindi tayo nasusunod sa Panginoon. May mga pinapagawa ang Panginoon sa buhay natin na hindi natin ginagawa o nagagawa. This time, it's time for you to go here in the altar and commit yourself to the Lord, to follow His commandments, to follow His will in your life, just as the Lord Jesus Christ followed His Father's will. That's why I appreciate the Lord Jesus Christ. His obedience to the Father. Bakit po? Because the effect of that is our salvation. Kapatid, yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, may magandang magiging epekto yan. May magandang magiging impact yan. Kaya huwag kang matakot na sumunod sa Panginoon. Huwag kang matakot humakbang sa tama. Huwag kang matakot na humakbang sa kalooban ng Panginoon. Sumunod ka na. Gawin mo na. Yung lahat ng worries mo, isipin mo ang Panginoong Hesus. When He followed, when He obeyed, ano ang naging effect nun? Walang mapapasama sa kahit sino mang taong sumusunod sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Sige po, lapit po tayo at lumapit tayo with a commitment. Lord, I want to follow you in my life. Gusto ko, Panginoon, ikaw ang aking susundin. Sa ministry, sa work, sa family, sa friendships, in all areas, in all aspects. Go here into the altar and follow the Lord. Commit yourself to the Lord. Sunod na. Baka kaya wala po yung mga blessings. Baka kaya wala yung mga answers. Dahil wala yung pagsunod. Baka tumatakbo ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Sige po. Dear Father in heaven, thank you Lord sa amin pong naging preaching ngayong umaga, sa mensahe niyo po Panginoon. Nawa Panginoon, ito po ay may apply po namin sa aming pong mga buhay. Dahil Panginoon, ang buhay po namin ay punong-puno ng pagsunod. Na sana Panginoon, kung susunod man kami, ay susunod kami ng tama. Susunod kami ng hindi mabigat sa aming pong mga puso, lalo na Panginoon, patungkol sa iyong kalooban. Ano ba ang kalooban niyo po sa buhay namin, Panginoon? Alam ko po, Panginoon, ang kalooban niyo po ay kami po ay matutong sumunod. Unang-una sa inyo pong mga pinapagawa sa amin. Pangalawa, Panginoon, sa mga authorities na isinet niyo po sa amin pong mga buhay. In the church, sa amin pong pastor. In the family, sa amin pong mga magulang. In the workplace, sa amin pong mga human boss. Sa gobyerno, Panginoon, tulungan niyo po kami. Sa aming pagsunod, nakikita po namin, Panginoon, ang kalooban niyo po, Panginoon. Not my will, but your will, O God. Huwag po akong masunod, kundi ikaw po ang masunod sa akin pong buhay. At nawa, Panginoon, matuto po akong magpasubmit sa lahat po ng iyong pong kautusan. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga kapatiran po namin nandito po sa harapan.
Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano pong pinagdadaanan po nila, ano man po ang hinihiling po nila, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa kanila pong commitment this morning, sa kanila pong pagsunod sa iyo, ay maramdaman po nila, Panginoon, ang pagpapala, maranasan po nila ang pagpapala. Palakasin niyo sila, Panginoon, upang magawa po nila, Panginoon, ang iyong kalooban. Salamat, Panginoon, pinupuri ka po namin sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sana po tayo po ay nakinabang po sa ating pong mensahe. Sige po, maaari po muna kayong umupo. At para po sa ilan po nating mga announcements po, no, patuloy po natin pag-pray ating pong mahal na bishop, sa kanya pong magiging mga schedules po ulit, no, yung mga pupuntahan po niya. Pero please be reminded that sa first week po ng July, tama ba July 6 po ba yan? O kung hindi ko kamali, July 6, mag-start na po yung pagdating po ng ating po mga American partners po, no, yung simula po ng ano ba binibigkas yun, no? Amy BF Con, okay? So maging excited po tayo dyan sapagkat on July 6, meron po tayong speaker sa umaga po niyan, okay? May speaker po tayo. Kung di po nagkakamali, si Evangelist Seth Johnson po ang ating pong speaker sa July 6. So pag-pray na po natin kasi marami pong preparations po yan. Pag-pray po natin ating mahal na bishop, pag-pray po natin sila Ma'am Liza, sila Pastor Jabez, sa lahat po ng mga preparations po. Okay, kaya nga po, yan po ang reason, kaya wala po muna tayong Sunday School this morning at magpro-proceed po tayo sa Sanctuary Choir Practice. Okay, so after our service, ang mga choir members ay magstay po para po sa Sanctuary Choir Practice. And then, nakikinig po ang lahat? Okay, ipag-pray din po natin ang ating po mga young people at young professionals dahil this coming Sunday, June 29, ay ang ating big night. Okay? So, lakad po tayo ay invited po sa ating pong big night at 3 p.m. in the afternoon. Next week po yan. So, may morning service pa rin po tayo and then sa hapon po, ay yan na po yung conclusion po ng Unity Games. Okay? So, kahapon, inulan po kami ng sobra, pero praise God, nandito pa rin po yung mga young people. Sana wag po kami magkasakit, no? Pero anyway, mamaya po, meron pa rin pang games yung mga young people po natin. So next week po yan, pag-pray po natin, yung provision, yung lahat ng preparation po, para po sa ating pong CYA Big Night. Okay po, so yun lang po yung ating pong mga announcement. At dito po natapos po yung ating pong worship service. Mamaya po, 2 p.m., balik po tayo para po sa ating pong gospel hour. So again, the choir will stay para po sa inyong sanctuary practice. Okay, God bless us all.